Bukod sa pagtuklas ng ganda ng mga lugar na aking pinupuntahan, sinubukan ko mag-iwan ng mga souvenir na kaalaman at paalala. Naalala niyo ba ang Pawikan Conservation Center sa Bataan? Nakaka-excite siya kasi unti-unti lumulubog yung buhangin. Indication yun na meron nang gumagalaw sa ilalim. So, abangan natin. Yung process na pag-antay doon, alam mong nag-hatch na sila kasi umaangat na unti-unti yung mound, pero hindi mo pa nakikita yung mga maliliit na pawikan. Medyo parang may excitement na gusto mo na lang hukayin, na gusto mo na lang sila tulungan para makalabas na sila, pero you have to let nature take its course nga. Dahil endangered na mga pawikan, kailangan mas paigtingin ang kampanya para mapangalagaan sila. Kaya isang ideya ang aming naisip. Tika po yung last to. Ikakat-kat to siya. Tayo sa Born to be Wild, gagawa tayo ng isang maliit na clip, isang maiksing clip, video na pwede nilang ipakita sa mga tao para ma-share naman natin yung konti nating kaalaman para maprotektahan yung mga pawikan. Magustuhan kaya nila ito? Si Kiko Rusa, ang inyong nagmamahal na host ng Born to be Wild. Alam naman natin lahat na ang mga pawikan ay very endangered. Bakit? Dahil sa atin. Habang nanonood yung mga tao, yung mga bisita ng center dun sa video, pwede prepare na nila yung mga ibang bagay para pagkatapos ng video, yung mga turista dediretso na kagad dun sa mga activities. Isang tagpo rin ang lagi kong maaalala. Pagdasal na lang natin na sana lahat sila, lalo-lalo na si Kuba, magkita-kita pa tayo. Ingat kayo mga anak. Parang na-attach ako doon sa mga baby pawikan Naging parte ka ng buhay niya, and one of the reasons kung bakit siya umabot sa dagat. And magkita man kayo uli o hindi, alam mo na connected na kayo somehow Sa tinagal-tagal ko ng lagalag, marami pa rin akong first time dito sa Born to be Wild. Meron na na-sightingan. Mabilis yung ating mga kasama. Gaya na lang na makasabay kong sumisid ang isa sa mga dambuhala ng dagat. First time ko maka-encounter ng butanding. Sobrang yung first time talaga yung pinaka-wow. Kasi ang hirap i-describe nung talagang yung first impact nung una mo makita yung butanding Ilang metro lang ang lapit ng vision mo dahil sobrang murky ng tubig. Then out of the darkness, bigla may malaking dudungaw sa ulo. Mabibigla ka lalo na kung sa harap mo mismo. Pero dahil tourist site na ang lugar, kailangan pa rin mapaalalahanan ang mga dumadayo sa tamang whale watching. Kung sikat ang Donsol dahil sa mga butanding, marami pa rin lugar sa bansa na hindi pa kilala sa yaman nito. Gaya na lang ng lugar na nasisid ko sa Surigao. Hanggang ngayon, malinaw pa sa aking isip kung gaano kaganda ang buhay sa ilalim ng dagat. Yung pinaka-na-enjoy ko doon sa Surigao na dive natin, yung parang ka lang nakikipaglaro. Kasi parang yung mga coral structures nila, parang may mga kalye-kalye. So ang kagandahan doon, pwede kang sumikot-sikot lang, paikot-ikot lang. Actually may footage nga ako na hawak ko lang yung underwater camera ko, tapos lumalangoy-langoy lang ako doon sa mga channel. Ang ganda lang talaga. Kaya hindi ko pinalampas ang pagkakataon na malaman ito ng lokal na pamahalaan. Nagulat at saka natuwa yung mga local officials dahil sa na-videohan natin para sa kanila yung potential nung kanilang mga dive sites. And diving dun sa area, hindi pa siya ganong nagpipick up. Nakakatuwang isipin na nakatulong ang aming video para maipakilala ang ganda ng dive site sa mga otoridad para mas mapagplanuhan nila kung paano ito maprepreserba.
Pero minsan ang problema, kapag sikat ang lugar dahil sa yaman nito, naaabuso. Sa tagal ko ng diver, bihira ako makakita ng seahorse. Pero dito sa Negros, biyaya sa kanila ang nilalang na ito. Hindi ganun kadali maghanap ng seahorse. No? So for you to be able to see one in the wild, very encouraging eh. Kasi at least alam mo nandyan pa sila. Kung malapitan mo na siya makikita mo yung structure ng katawan nila, tapos ma-understand mo na yung lalaki ang nagkakarga ng mga baby seahorse, hindi naman yung babae. Pero ang mga seahorse, ang siya ring pinagkakakitaan nila rito. Etong napuntahan kong bahay dito pa rin sa island to, isa lang to sa mga binabagsakan ng mga nanguhuli ng seahorse. Magkano to? Pag kunyari may nagdala po sa inyo, magkano mo na mabibenta? Ayan, 30. 30 pesos. Oo. At dahil endangered na ang ibang species na seahorse, ibinalita namin ito sa kanila. Kuya, tara. Magandang... doon na tayo, pwesto na. Ang nagdadala po ng mga itlog ng seahorse ay yung lalaki. Kung pwede po sana, huwag nating hulihin yung mga buntis na seahorse at sana huwag nating hulihin yung maliliit na seahorse. Mailap ang mga hayop na to, hindi sila madaling hanapin at hindi sila basta-basta dumadami. Laging sinasabi na lahat ng may malayong narating ay nagsisimula sa isang hakbang. Sana, lahat tayo ay magsimula na ng ating unang hakbang para sa kalikasan. Ngayong taon, inihatid namin sa inyo ang dalawang pinakamalaking paglalakbay. Maaksyong pagsagip ng